kanilang binagsak na laro. And I'm sure ayaw naman nilang bumagsak dun sa pile sa ilalim along with EAC, Lyceum, and JRU. Ito namang Letran, gusto manalo para makipagsabayan pa sa San Beda Red Lions at Mapua Cardinal. Ito namang San Sebastian, Mikey, in their last game against the Perpetual Health Altas, they led that game after the first quarter, pero pagkatapos nun, hindi na nila na-sustain yung kanilang momentum, eventually losing that game. And it's also important to take note na 7 puntos lamang ang kanilang in-score nung fourth quarter in that particular game. Pero kung naghahanap itong si Coach Egay Macaraya ng kanilang spark para dito sa San Sebastian Stags, baka nahanap na yun dito kay Regil Ilagan, rookie point guard para dito sa San Sebastian Golden Stags. Well, nakita nga dun, katulad ng sinabi mo, 7 points lang sila nung fourth quarter. Nakita dun yung inexperience ng team na to. Pero ito, panoorin natin, itong si Young Buck, Regil Ilagan. Kita mo naman how he controlled the game inside, outside, and inside the paint din. Meron din siyang shoot. Ayan, no? Kitang-kita mo yung passion niya sa kanyang paglaro at yung tiwala na binibigay sa kanya ni Coach Egay Macaraya. Alam naman natin that he comes off the bench and malaking bagay yun. 27 points in 25 minutes, 3 rebounds and 2 steals. First 2 games siya, 8 points lang ang skinor niya. At kita mo naman, kotang-kota siya last game. So makikita natin, hindi kakayanin ni Regil Ilagan mag-isa to. Nandyan si Jeric Fabian, si Costello nandyan. At titingnan natin kung makaka-bounce back itong mga veterano ng San Sebastian. At interesting rin kung makikita natin itong Letran Knights, kung check na niya na nila itong si Regil Ilagan. Pero dumako naman tayo sa kupunan ni Coach Jeff Napa, itong si sa Letran Knights. Last game against the Arellano Chiefs, sabi mo nga kanina, surprising everyone with that particular win. Statement victory para sa kanila this season at ang gumawa, syempre yung mga leader nila, si Stingray, Reynang Batak at si Macjur Louie, veteran guard para dito sa Letran Knights. Well, alam naman natin ang kayang ipakita ng dalawang gwardyang ito. Bounce back, backcourt nga ang tawag sa kanila ngayon. Reynang Batak and Macjur Louie showing yung experience at saka yung nakuha nila from last year's championship at tinalo nga nila yung San Beda nung season 91. Pero alam mo naman, ang hindi maiiwasan ng isang player yung medyo masama ang gising nung game nila. Bago yung kalaban ang Arellano, kita mo naman ang ginawa nila. 0 points nga dito si Macjur Louie, only 8 for Reynang Batak. Pero makikita mo dito, heart of a champion, babounce back itong mga to. Alam mo naman, yung experience tsaka yung kumpiyansa na binibigay sa kanya ni Coach Jeff Napa. 22 points for Reynang Batak, 17 for Macjur Louie. And they will need to produce again these numbers if they want to win against the hungry San Sebastian Stags. Tama ka dyan, Mikey. Bounce back, boys. Etong dalawang players na ito para kay Coach Jeff Napa. Pero, para kilalanin muna natin ang ating third member of our broadcast team. Nakakalabas lamang yung album just recently, Mikey. Mr. Pakipot nga daw eh. Mr. Pakipot. Si Myrtle Sarosa. Myrtle, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, Martin and Mikey. At sa ating mga kapamilya dyan na nanonood, kunin nyo na ang inyong mga tablets at inyong mga cellphones at sagutin na ang ating question of the day. Sinong NCAA player ang gusto nyo maging kabarkada? Gamitin nyo lang ang ating hashtag NCAA Season 92 kung meron na kayong sagot sa ating katanungan at malay ninyo mabasa ng mga paborito ninyong players ang inyong kasagutan. At mamaya kung meron kayong mga matitinding reaction na nais-tweet sa amin, use the same hashtag NCAA Season 92 dahil mamaya-maya ay babasahin namin ang iba't ibang mga comments ninyo tungkol sa game live on air. Pero ngayon, balik muna sa iyo, Martin and Mikey. Maraming salamat, Myrtle. Ayan nga, pwede nyo kaming i-tweet, i-share nyo yung mga photos sa amin via those hashtags at syempre yung mga Twitter handle namin dito. Pero ikaw, Mikey, sino ba yung gusto mo makabarkada dito sa NCAA? Well, dito sa NCAA, isa lang naman ang kaklose ko talaga. Sino yan? But dati pa lang magkakilala lang kayo. Of course, Sino the to? bus driver, Ayun! Giovanni Halalon. Ito naman pala siya. Ito pala si the bus Makakasama driver, natin, Parts. The bus driver. Giovanni, ano masasabi mo nung last game? Nung naisahan kayo ng Letran, paano kayo babawi mamaya? Siguro mamaya gawin lang namin yung best namin. Yun lang. Yan ang mga sagot artista ng ating Ayun! bus driver. So ito, game na. San Ayan. Sebastian. And of course, ang ating Letran Knight. Tama ka dyan, Mikey, sa ating pagbabalik. Letran Knights kontra dito sa San Sebastian Golden Stags. Huwag po kayong aalis dito sa ABS-CBN Sports in Action para sa live coverage ng NCAA Season 92. 10 kulay, isang laban. We are live on ABS-CBN Sports in Action from the Peloy Flying V Center in San Juan as we bring you an explosive triple bill this Tuesday in your Season 92 NCAA Senior Division. Let us now meet first the San Sebastian Golden Stags. And off guard number 18, Jeric Fabian.
Point guard number 4, Ryan Costello. Center number 8, Justin Mercado. Forward number 17, Alvin Capobres. And the power forward number 7, Michael Calisaan. Head coach of the Golden Stags is Egay Macaraya. And now the starting five of the reigning and defending champions, Colegio de San Juan de Letrán Knights. At power forward number 4, Felix Aprecu. Forward number 7, Jeric Balanza. Center number 18, Gio Ambohot. Point guard number 8, J.P. Calvo. And the off guard number 6, Ray Nambata. Head coach of the Knights, Jeff Nava. The officials for game number 20, Dominic Pomar, John Estrada, and Emmanuel Paraon. Our fourth man, Bernardo Bonayat Jr. Nagbabalik po tayo dito sa Phil Oil Flying V Center para sa laban ng San Sebastian Golden Stags kontra dito sa Letran Knights. Starters po natin sa ating laro. San Sebastian going with Costello, Fabian, Mercado, Calisaan, and Capobres para naman sa kupunan ni Coach Jeff Napad, JP Calvo, Ray Batak, Ambohot, Balanza, at Felix Aprecu. Magsisimula na po ang ating laro. First quarter, San Sebastian Golden Stags kontra dito sa ating defending champions, Colegio de San Juan de Letran Knights. Tip-off, possession goes to the Letran Knights. Isa sa mga pinaka-inaabangang matchup sa game na to itong Ray Batak against Jeric Fabian. Alam naman natin, both can score and both can defend it. Tingnan natin kung paano sila magkaka-amuyan dito. Pero Jeric Balanza, nangunguna na dito, 3-0, Martin. Tres agad para dito kay Jeric Balanza and a chance for a 4-point play. Malaking bagay yun para dito kay Jeric Balanza na kumuha ng kumpiyansa ng maaga para matulungan niya. Yung combo nga na sinasabi natin kanina na si Nambatak and Luwib. Itong Letran Knights, Mikey, napakaganda ng pinakita nila against si Arellano Chiefs, holding the bus driver si Giovanni Alala to 5 out of 20 shooting. Napakahirap gawin yan dito sa start point guard ng Arellano. Pero that was a statement victory para sa kanila. Nobody rooted for them in that particular game kasi nga napakalakas din ang lineup ng Arellano Chiefs. Well, alam mo naman, last year pa lang, nung simula ng season 91, walang naniniwala dito sa Letran Knights. Tingnan mo naman ang ginawa nila, championship ang kanilang inuwi. And dito sa season na to, ganun na ganun din at ang gusto nilang ulitin. Kung walang naniniwala sa kanila, sila naniniwala sa kanya, sa sarili nila. Samantala, nakakuha doon ng foul si Ray Batak. 22 points para sa kanya the last time out or last game nila against si Arellano Chiefs. Pero para dito naman sa San Sebastian Stags, Mikey, 1-2 sila dito sa ating season. Sabi nga ni Coach Egay Macaraya sa akin kanina, naghahanap pa siya ng go-to guy niya at naghahanap din siya ng kasi nape-pressure pa daw yung kanyang mga players sa late game situation. Well, of course, mababago lang naman yun with exposure and experience. So as the season goes on, I'm sure magbabago din yan. Pero may mga ready players naman siya dyan to step up. Tulad nga ni Fabian, Calisaan, itong si Costello who goes all the way. Ryan Costello, wala yung layup niya doon. Balanza tumatakbo. Binigay kay Batak for 3. Wala yung tres to ni Ray Batak. Maganda yung pace na pinapakita dito ng Letran. Talagang tinatakbo nila yung bola. Yung signature style nila, ito, pinapakita agad nila maaga. Mercado. Binigay kay Capobres. Second year guard para dito sa San Sebastian Stags. Capobres nakakuha ng foul against Balanza. Yun ang importante for these Stags. Talagang maging aggressive kung matake. Mahanap ng puto sa ilalim muna. Kasi nga, nakakadalawang sunod na talo na sila. So maybe yung kumpiyansa nila medyo nag-waiver na. If they can get easy baskets, madadalian na lang sila as the game goes on. Alvin Capobres nasa free throw line ngayon. Ito, Mikey, sinasabi natin, itong San Sebastian Golden Stags, rookie laden this season. Pero Capobres, one of the quote-unquote veterans dahil second year pa lamang niya. Pero he is expected to be one of the leaders sa kanila this season. Ayun nga, they are forced to mature faster itong sina Capobres, sina Costello. Kasi nga, bata yung mga pumasok. Pero along with the veteran coach, a highly respected coach, of course sa ibang liga galing, malaking bagay na yun at matutulungan niya itong mga bagong players nila. Pumasok na para sa San Sebastian. Itong si Gayosa.
JP Calvo. Filling in for the shoes na iniwan ni the Ant-Man Mark Cruz. Tignan natin kung anong gagawin niya. Calvo, nice pass inside para kay Ambohon, who scores for the 2. Ang ganda nung hanap to ni JP Calvo sa kanyang big man. Alam naman natin, like you were saying, wala na si the Ant-Man Mark Cruz. Pero last year, nagsa-start na to, so may experience na itong si JP Calvo. Tingnan natin kung madadala niya itong Letran to another championship. Balanza, cross-court pass para dito kay Nambatak. Napakagandang pasa na yun. Para mula kay Jack Balanza. Kitang-kita mo yung tulungan na ginagawa ng Letran Knight to get these points. Ang ganda ng pass ni Balanza, being as tall as him, as long as him, to be able to handle the ball that well. Malaking bagay yun for Coach Jeff Napa. Ray Nambatak now at the free throw line. Sabi nila last year nung natapos yung season nung nag-champion ng Letran, paano na next year? Paano na? Wala na si Do-It-All Racal. Wala na rin si Ant-Man Mark Cruz. Naiwan na lang si Ray Nambatak. Of course, iisipin mo kung ano nawala. Pero meron at merong si step up. Kaya nga naman, nandyan si Balanza, si Napreco, nandyan pa si Maxur Luib. So, kakatakutan pa rin itong Letran Knights ng ibang teams. Sabi nga ni Coach Jeff Napa sa akin kanina, kahit maraming mawalang players sa kanila katulad ng sinabi mo, Mikey, you can expect all of his players to give it all out in each and every game this season. Pero at the end of the day, of course, Ray Nambatak, ito, nakakuha na naman siya ng foul. He is again shooting 2 free throws. Ray Nambatak pa rin ang heart and soul ng team na to. As far as he goes, dun lang rin pupunta etong team ni Coach Jeff. Ray Nambatak, the bona fide leader of the Letran Knights this season. Tignan natin kung ano magagawa niya dito sa ating laro as we see Jom Soliano and Bong Quinto. 2 guys off the bench that can provide spark para dito kay Coach Jeff Napa. Oo, puntos. Kung puntos ang kailangan, nandyan si Bong Quinto. Alam naman natin kung nagbibigay niyan. Si Jom Soliano naman, alam din natin. A very, very reliable big man dito sa ilalim. Samantala, we have a timeout on the floor. Magbabalik po ang NCAA Season 92. Nagbabalik po tayo dito sa Phil Oil Flying V Center. Tignan muna natin ang ating head-to-head matchup ngayong araw na ito. Alvin Capobres mula sa San Sebastian at Jeric Balanza para dito sa Letran. Both very young talents para dito sa San Sebastian and Letran. Ito si Alvin Capobres, 9 points and 9 rebounds nung huling game nila. Of course, kailangan na lang niya palitan dito yung efficiency niya to only 2 of 13 from the field. Kabila naman Jeric Balanza, 12 points, 3 rebounds and 2 assists, and very efficient naman itong si Jeric with 5 of 9 from the field. Samantala, referees natin ngayong araw na ito, Doms Pomar, Eman Faraon at John Estrada. Costello may atangan ng bola ngayon para sa Baste. Costello, dire-diretso, kick out. Wala yung tres doon. Offensive rebound, Ryan Costello, and he draws the foul. Ito yung maganda dito kay Ryan Costello. Parang bulldog din to pag naglaro. Talagang aatake, talagang tatalo niyan. Wala siyang pakialam. Kung maliit siya, may mas malaki sa kanya. Susubukan niya kunin yung bola. Ryan Costello, second year guard as well. Ganong kababata. Itong San Sebastian, second year guard. Siya na yung leader ng team. Itong si Ryan Costello. So, kahit sabihin mong nagsa-struggle sila ngayon, yung future naman itong San Sebastian, very bright. Lalo na sa pagdating ni Coach Egay Macaraya. Long-term ang approach nito ni Coach Egay Macaraya dahil sabi niya sa akin kanina, the winning will not be accomplished in 1 year alone. Kailangan nila itong instill sa sistema muli para dito sa San Sebastian Stars. Oo, alam naman natin na the winning will come. Sana naman kung pagdating ni Coach Egay, bumbu yung team niya, mga matatanda, mga mama. Pero mga bata pa to, so tingnan natin kung paano sila kukuha ng experience sa season 92. Ray Nambatak Nambatak for from 3. downtown. Ray Nambatak, unang tres para sa larong ito. Pero of course, kung experience ang pinag-uusapan, Ray Nambatak, eto na, umiinit na siya. Costello with a pull-up. Count the basket para dito kay Ryan Costello. Ang ganda nung step back to ni Ryan Costello, the separation na kinlate niya between him and JP Calvo. Pero ito, pakinggan muna natin si Myrtle Sarosa. Myrtle? Hello, Martin. Importante talaga ang school support, and every game dito sa San Juan Arena, punong-puno palagi dahil sa mga support ng mga members ng ating mga NCAA schools. At ngayon kasama ko 2 miyembro ng ating Letran community. Kasama ko ngayon si Dena rin. Tsaka kasama ko rin si Dana. Hello sa inyong dalawa. Meron kaming question of the day. Sinong NCAA player ang gusto nyo maging kabarkada
Bakit? Ikaw muna. Si Ray ng Batak po, kasi po bukod sa magaling siya, humble lang po siya. Talagang humble talaga siya. Ikaw, sino yung sagot mo, Dana? Si Ray ng Batak po, kasi po sobrang galing niya po mag-basketball. And talagang parang deserving din po siya maging MVP. Naku, mukhang pareho talaga kayong fans ni Rhea. Crush nyo ba siya? Opo. Ay, talaga? Yun naman pala yun. Ayun, kayo naman sa mga kapamilya natin dyan na nanonood, kung meron kayong sagot sa ating question of the day, na kung sino paborito ninyong ang gusto nyo maging kabarkada na NCAA player, gamitin lang ang ating hashtag NCAA Season 19. Thank you sa inyong dalawa. Pero ngayon, balik muna sa'yo, Martin. Maraming salamat, Myrtle. Ayun nga, marami tayong Ray ng Batak fans na nandito nanonood sa Phil Oil Flying V Center. Kung fan rin kayo ng ibang NCAA players, marami pa tayo ngayong laro. Ngayong araw na ito, maaari pa kayong pumunta dito sa Phil Oil Flying V Center sa San Juan. Sinabi pa nilang magaling at humble. Doon din pala uuwi. Crush naman din pala nila. Itong si Stingray ng Batak. 5-second inbound violation. Samantala, anong tawag dito na 5 seconds yata. Itong San Sebastian, Letran applying the press right now, forcing that turnover. Well, of course, last year pa lang, nung pinasok ni Coach Alden Ayo, former Letran Coach Alden Ayo, yung Mayhem system. Pagpasok ni Coach Jeff Napa, nag-stick na rin siya doon kasi nga sanay itong mga Letran Knights niya na pa-inbound pa lang kung may pressure na talaga. So it is again paying dividends for the Letran Knights. Letran in the lead right now, 13-6. 6:53 remaining here in the first quarter. Balanza draws a foul. That will Number be 24, against Alvin Baizong penalty. Alvin His Baizong. first. Another trip to the line for Maaga Jerry pa lang Mikey, nasa Balanza. penalty na. Itong San Sebastian. Maganda dito sa lineup ni Coach Jeff Napa to start the game off. Nandiyan si Ray ng Batak and of course Jeric Balanza para kumamasa kagad, kuha kagad ng rhythm nila para tumuloy yung game. Pero off the bench, nandun pa si Macjur Luwib, si Jomari Sulian, tsaka si Bong Quinto, tsaka kaya talaga namang malaking bagay buong game. Talagang may scorer sa loob ng sahig para dito sa Letran. Mga veterano pa yung second unit nito ni Coach Jeff Napa. At itong mga to talagang veterano, hindi yung veterano kasi ng San Sebastian medyo minamadali nila kasi nga mga bata pa. Dito naman sa Letran, nanalo na ng championship sa last year. So yung dala-dala nilang experience galing dun sa mga games na yun, 3 games yun ang matitindi. Kalaban pa ang San Beda. So makikita natin this year kung paano nila madadala yung nakuha nila last year. Samantala, ang Bohot nasa free throw line. Ito yung hinahanap din ni Coach Jeff Napa this season. From last year, wala silang legit center. Ito ngayon si Ambohot. Kapalitan niya si Balagasay. Parehong pwede maglaro ng center para sa Letran. Alam naman natin last year, nung kalaban nila sina Ola at Yogun, si Jomari Soliano ang tumayong sentro nila at bumantay kay Ola. Maganda ang pinakita ni Jomari Soliano. Pero ngayon na may katulong na siya, mas malaking bagay at mas maraming mangyayari para dito sa Letran. Ito, Costello. Costello from Ryan long distance. Costello. Unang tres para dito kay Ryan Costello. Kanina bago mag-start yung game, off-cam, sabi mo sa akin, Martin, ito ang iniintay mong gumawa para sa San Sebastian. Narinig ka ata. Malaki na ang ginagawa nito. Itong si Ryan Costello. At napakalaking bagay niya yan para dito sa San Sebastian Stags, especially na pwede niyang ma-lead on yung mga teammates niya gamit yung rhythm na yan at yung tres na yan, Mikey. Tsaka para dito sa simula ni Ryan Costello, wala pa si Reggie Ilagan. Of course, pinag-usapan natin kanina ng pre-game. So like Letran, kung ganyan ang lalaruin ng parehas ng gwardya, buong game may scorer sa loob ng sahig. Ito, offensive rebound ni Ray ng Batak. Lalabas na kay Balanza. Getting a screen from Aprecu. Aprecu was a monster on the board sa last time, pero Soliano misses that jump shot. Rebound David. Costello bringing the basketball up para dito sa San Sebastian Stags. Bidyong. The Stags moving the ball around. Jeric Fabian. Offensive foul ang tinawag dito kay Jeric Fabian. Ganda ng pasa doon. Ray ng Batak, hit to this ground. Kitang-kita naman. Nauna doon, itong si Ray. Nadagdagan na rin niya ng medyo active job doon. Pero nabili naman ng referee, so pola ngayon ng Letran. Ito papasok sa Letran Knights si Christian Balagasa, yung sinasabi ko kaninang isa pang sentro. Pwedeng maglarong sentro para dito sa Letran Knights. JP Calvo. Medyo nagpe-press na rin itong San Sebastian Stags, Mikey. Ito na, pumasok na dito si Bong Quinto. Pinalitan si
Jeric Balanzo. So talaga parang walang nagbago sa offense ng Letran. Pero JP Calvo, ito nakalusot sa loob. Nice move para dito kay JP Calvo. Fabian goes to Betyong. Ryan Costello dumidiskarte against JP Calvo. Turnaround para dito kay Ryan Costello. Wala. Umicheck doon si Ryan Costello and you can't blame him. Kanina pa nga mainit to. Pero Reyna Batak all the way. And again, will go to the free throw line. Nakaka-anim na yan o 8 if I'm not mistaken. Itong si Reyna Batak looking to attack in this game. Galing kumuha ng foul ng Batak. Last year pa lang sinasabi ko parang ala James Harden talaga to pag yumuro step at tumanap ng foul sa ilalim. Ito si Mac Jurluwe pumasok na rin para sa Letran Knights. Kompleto na ang second unit para kay Coach Jeff Napa as Reyna Batak makes the first free throw. So this is the more veteran lineup para dito kay Coach Jeff Napa with only ang Bohot na 1 year. Hindi na pala, pinasok na pala dito si Balagasay. So with the help of the 4 veterans, madadala nila itong rookie big man. Para naman kay Coach Egay Macaraya, Regine Ilagan yung pumutok sa kanila the last game, pumasok na rin. At pinagsabay sila ni Ryan Costello dito. So a quick lineup para dito sa San Sebastian. Tingnan natin kung maka-counter itong Letran Knights. Samantala, free throw shooting natin. Early in this game, nakaka-13 na attempts na ng free throws itong Letran Knights. 9 out of 13, 4 out of 5 lamang para dito sa San Sebastian. Pumasok na rin itong rookie point guard ng Letran, si Marco Sario. Of course, Marco Sario, kahit rookie yan, malaki na rin ang nag-gain na experience yan. Of course, playing for the UAP Juniors Division. Ito naman sa Lasal Zubel. Bata ni, Mix Bustos yan. Bata nang kasama natin si Mix Bustos, pero Regine Ilagan nagpaparamdam ng maaga dito sa ating laro. Kita mo naman yung kumpiyansa nitong si Regine Ilagan na dala niya galing sa last game niya na 27 points nga. Unang pasok lang, bumitaw, pasok agad para kay Ilagan. Kung dito nakakuha ng foul doon, tinawag. Turnover. So ito, nag-adjust na nga si Coach Jeff Napa. Pinasok niya nga si Sario para mabantayan itong si Costello. Si Luwib naman kay Ilagan. Small guards para sa parehong kupunan. Letran still applying that suffocating press. Pero ito si David. One of the rookies of San Sebastian goes to Costello. Hinahanap na si Ilagan pero hindi niya nakita ang kalisaan. Yun, finally nakita na niya si Regine Ilagan. Pero Costello taking that three! Ryan Costello knocks down another three-pointer. So itong dalawang maliit na point guard ng San Sebastian ay nagtutulungan para maihabol itong lamang ng Letran. Tingnan natin, 4 minutes to go, mahahabol pa nila to bago magsimula ang second quarter. Sario. Bong Quinto. Kinukulit doon ni Ryan Costello. Marco Sario. Mintes yung kanyang jump shot pero Balagasay. Mintes rin yung putback. May foul na itinawag against San Sebastian Golden Stars. Ito si Reggie Ilagan to drive. Help ng konti dun si Sario. Kinik out agad. Kay Ryan Costello hits the big 3-point shot. Ryan Costello mainit na mainit dito sa ating laro. 11 puntos na ang ginagawa nitong point guard ni Coach Egay Macaraya. 11 of the 14. Marito kay Ryan Costello ay naka 2 points na rin si Ilagan. So 13 points na ang binubuhos ng 2 point guard na ito. Foul pala galing sa Letran ang itinawag doon. Regine Ilagan nasa free throw line ngayon. Ay makikita natin si Coach Egay Macaraya, multi-titled coach from the ASCO in the PBA D-League, Mikey. And of course, alam naman natin Coach Egay Macaraya. Very strict. Pero alam mo naman, gusto lang niya gawin ng players niya ang tama. Ito naman si Coach Egay Macaraya. Sa kabila naman si Coach Jeff Napa, of course. Maraming championship yan sa juniors level. Of course, with the NU Bullpup. Magandang matchup din, even on the coach's side dito sa game natin. Offensive foul ang tinawag doon. Yun ang experience na nakuha ni John Marisoliano from last season. Yun ang mga kulang na natutunan niya. Kita mo naman, sumil kunyari si John Marisoliano. Open si Bongkito. Pero Kalisan also doing a good job. Mabenta yung foul na yun. Nahuli doon si Jom Soliano.
Balik ang bola dito sa San Sebastian. 19-16. A close game so far dito sa ating first quarter. 3:56 remaining. Bulanadi, pumasok na rin. Para dito sa Baste. Kalisaan, mitangan ng bola. Ilagan. Dribbling violation. Nabitawan niya lang yung bola doon, pero na-crossover na niya. Itong si Sario, ayun! Nahuli niya doon. Nasipa lang niya doon, pero kaya kita mo yung frustration sa mukha niya eh. Potential ankle Pero breakers. nakuha niya kagad ito, Martin, no? Regine Ilagan with a steal. Binigay dito kay Bulanadi with a score inside. Itong si Reggie Ilagan, talagang magandang pasok lagi para sa San Sebastian. Parang nawalang nawala nung umupo si Ryan Costello. Eto, nakapress na rin po ang Baste. Marco Sario, dumidiskarte. Kick out. Pero kakalma muna itong si Bong Quito. Bigay kay Apreco. Apreco with a jump shot. That is short. Apreco, yun, hindi masyado, yun yung hindi laro. Itong si Felix Apreco, hindi masyadong offensive, hindi masyadong kumikita ng bola, pero yung depensa naman ito. Pero pag nakita mong kumuha ng ganun tira, itong si Felix Apreco, medyo alam mo na naliligaw sa opensa ang team ni Coach Jeff Napa. Kaya sakto, pinasok na si Stingray ng Batak. Ito nga si Felix Apreco, nasabi mo nga Mikey, sa depensa gumagawa siya 17 rebounds para sa kanya the last time, pero 5 points lang makikita mo yung contribution. Ito ni Felix Apreco. Hindi na kailangan sumor kung ganun karami ang rebound din. Last year pa lang, ganun na rebound yung si Felix Apreco at hindi kalakihan itong si Apreco. Bong Quinto nasa free throw line ngayon. Takes both free throws. Kevin Johnson pumasok na rin para kay Michael Kalisaan, para sa San Sebastian. Bulanadi naghahanap ng kakampi. Nakita dun si David. David breaks the press. Ooh, nice pass to Kevin Johnson inside. Bullet pass galing kay David. Pailalim dito kay Johnson, pero itong Letran, tumakbo kagad. Mintes doon. Ang tira ni Quito, pero Reynam Badak nando doon para sa putback. Kailangan rin itong si Reynam Batak. Alam naman natin, pag mainit to, talagang tuloy. Naiinit to, tumrenta na to earlier in the season. Tingnan natin kung aabot siya nun ulit. David. Back shot, three-pointer para dito kay David. Kung sinadya naman niya, Martin, kita mo naman, parang ginagawa naman talaga niya yun. Pabanda talaga yung tres doon, pero we have a timeout on the floor. Magbabalik po ang ABS-CBN Sports and Action. Ito sa Philoil Flying V Center para sa laban ng San Sebastian at Letran. Ito, smile you're on cam. Huling-huli ni Direk ang matatamis ng ngiti na nakapalibot sa atin ngayon dito sa Philoil Flying V Center. Kaya para sa mga nanonood ngayon, sa kanilang mga bahay, pumunta na kayo dito ngayon. 3 games ang handog namin as we see this bullet pass from David to Johnson. Ito naman yung Papantan tres ni David kanina, Mikey. yan ang mga itsurang sinadya para dito kay David. Ito Apreco. Reynam Batak doing the point guard chores para dito sa Letran. Screen mula kay Apreco ng Batak. Ooh, nice move para kay Reynam Batak there, pero hindi niya na-handle yung bola doon. Bulanadi. Relax lang muna daw, sabi ni Regine Ilagan. Betyong. David, isa pang tres. Mahina man doon yung tres niya. Pero offensive rebound ito ni Bulanadi. Balik kay Ilagan for three. Ilagan with a 3-point shot. Pagpasok pa lang itong si Ilagan, talaga nag-contribute na siya. Kaya nga, gaya ng sabi natin, pag upo ni Ryan Costello, it's Ilagan's turn naman para kontrolin itong team ni Coach Egay. 1:51 left here in the first quarter. Lamang na po ang Baste. 26-23. David with a steal. Gives it off to Betyong. Back to David for the easy hoop inside. Ang ganda ng 2-man fast break doon ni David tsaka ni Betyong. Kitang-kita mo naman ang pasahan nila doon for that easy basket para kay David. 5 na itong lamang ng San Sebastian. Magdurluin. Bigay kay Ambohot. Uso Quinto. Nice ball movement para dito sa Letran. Ng Batak. Sumaksak. Ng Batak. Kick out to Quinto for three. Mintes doon yung tres ni Bong Quito. Bench points natin, Mikey. Kitang-kita mo, napakalaking difference ito. 16-2. Ina-outsmart
ng mga rookies ng San Sebastian, itong veterano ng Letran. Well, of course, Reggie Ilagan nga, pinag-usapan natin sa game off the bench yan, along with David, na tumutulong, nakaka 5 points na yan. Pero talagang malaking bagay yung bench din for both teams. Si McJur, hindi pa masyadong uminit dito. Ito yung foul kanina sa ilalim. Kevin Johnson now at the free throw line. Sa pang big man para dito kay Coach Eloy Macaraya, Jeric Fabian, also a returning player para dito sa Baste. Had a nice first game, Mikey, pero ever since then, hindi na niya masyado nakuha yung rhythm niya. Well, kausap ko si Jeric Fabian. Bago nung second game nila, sinasabi nga niya nag-adjust pa siya kasi iba nga yung sistema from last season. Last season, medyo binibigyan lang siya ng space para dumiskarte. Ngayon, umiikot na yung bola. Of course, yan ang pinipreach ni Coach Egay. Major Louis makes a three. Masyado malakas. Rebound ni Betyong. Tumatakbo ang Baste. Kevin Johnson. Nice defense from Ambohot. Pero turnover ulit. Babalik ang bola dito sa Baste. Masyado malakas yung pasa doon. So Letran, medyo nangangapa dito to end the first quarter. Ang ganda ng simula nila. Pero simula nung umupo yung kanilang first unit, dun umarangkada itong San Sebastian Tag. So tingnan natin kung mahihinto nila ito bago matapos yung quarter natin. 35 seconds left here in the first. Ilagan, nice drop-off para dito kay Kevin Johnson, pero traveling ang itinawag doon kay Johnson. Ang importante para sa mga bigs ng San Sebastian, ready sila lagi, lalo na pag umaatake itong mga sina Ilagan at sina Costello, pati sina Fabian. Kasi yung na-attract nilang depensa, talagang pupuntahan sila, kaya mada-drop off para sa mga big man. Turnover story natin, 6-4. Nakakarami na itong Letran Knights early in this game. Reyna Batak, 12 seconds to go. 8 on the shot clock. Ng Batak, sumalaksak. Nice drop off to Ambohot, who draws the foul inside. Kita mo yung split doon sa double team. Itong si Reyna Batak, James Harden, nahanap niya doon si Ambohot. Unfortunately, hindi na-shoot ni Ambohot. Kita mo naman. Ayun ang split nitong si Stingray. Sakto. Pag-help, ilalim kay Ambohot. Unfortunately, hindi na 3-point play opportunity doon. Nice slice para dito kay Stingray Reyna Batak. Pag nahuli ka na niya, Mikey, sa crossover niya, iwan ka na talaga eh, no? Oo, tsaka magaling siya talaga kumuha ng foul. Magaling siya yumuro step, ika nga. So madaming weapons talaga itong si Reyna Batak. Samantalang nagbe-benefit noong mga salaksak na yon ni Reyna Batak, itong mga big men nila. Jayon Ambohot now at the free throw line. Double A violation in San Sebastian Mall. Kaya kailangan lagi kang ready if you're a big man. Of course, bibigyan kayo ng mga slashers na teammates nyo. Pero at the end of the day, kailangan yung sumut. Kaya itong si Costello, all the way, ayan na naman. Napakabilis ni Ryan Costello. Valdez. Did that count? We'll review that last shot. Check muna ng ating referee. Pero Valdez with a three-pointer to end the quarter. And an assist of Ryan Costello's drive. So makikita natin kung umabot. Mukhang aabot naman. Ay, Then nasa zero na. kamay pa ni Valdez. Sayang. That could have brought them up by 8 points itong San Sebastian. Babalik po tayo dito sa ABS-CBN Sports and Action. Kakatapos na po ng first quarter. Ryan Costello now with 11 points. Makikita natin yung isa niyang tres dito sa first quarter. 11 points na para sa kanya. At sa San Sebastian Golden Sags, they lead right now 28-23. Babalik po tayo dito sa ABS-CBN Sports and Action. Watch the latest game highlights. Subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.